welcome to our podcast, and we're here for another episode. We will talk about the childhood experience 10 years ago and nowadays. So, I'm Dana Jane Contranios. I'm with Ian Tiamson, Marie, Raan, Jennifer, Maxine. So yun guys, ano ba yung experience, childhood experience yun? 10 years ago. Saya. Wild. Malungkot. Ang adventurous ko kasi, that time back then, ano to? Namimingwit. Saan? Wala sa ilog. Diba? So, malapit lang kami sa dati. Oo, kasi di ba dati, walang masyadong technology dati, di ba? Yeah. Nangyayari naman, pero Hindi naman siya ganun kasobra na talagang mag-cycle Kaya ka. pentado Kasi sa'yo. nakakadami for all physical activities. Yung papreso. Dami namin yung pag-pick ko. That motherland online. Nag-post ba kayo? Okay na ka lang yun. Mag-escort na Kaya kita. plaza, surpapreso. Agawan base, kasi may agawan yung... Pero tatanungin kayo, anong mas magandang experience? Yung noon or yung sa ngayon? Ako Personally, noon. personally ngayon, noon. Kasi doon talaga physically active ako. Hindi ako sakitin masyado. Ngayon, napakasakitin ko na kasi nila. Hindi ka na masyado nakakabalik na. Bukod sa physical Ako, parang dati, so ano pa siya, parang safe pa. Yung parang hindi pa siya ganun kadelikadong lumabas. Kasi parang kung dadalawang isip ka na ng kung safe Hindi, pa. tsaka kasi before may quality time yung mga family. Kasi wala masyado. Nakakapag-bandi kayo, mas Oo. nakakagkaroon ka ng kaibigan. Di kasi katulad ngayon na puro phone na lang. Ina-isolate Nakakulong na sa mga mo kwarto. Tapos dati natural mo talaga yung mga friends, parang in real life mo sila Nakakasama. Oo, ngayon ba? Nakakagala. Yung iba internet na lang. di ba, pero di ba, sabi nga natin, puro physical activity tayo dati. Ano yung masasabi nyo sa mga gawain ng kabataan ngayon? Kasi di ba, more on gadgets na sila, childhood nila, wala sila masyadong physical activity. For me, ang unhealthy na masyado. Though nakakatulong ko sa term na natututo yung bata. Pero hindi siya ganun. Tinuturuan tayo maging tapat. Oo, pero hindi siya ganun ka-action. Meron talaga siyang advantage and disadvantage. Pero naman, hindi naman kasi pag sinabi mo lang naman na porque may technology and online na ngayon, hindi na talaga siya makakatulong. Though meron pa rin siyang advantages. Like, kapag may hindi tayo alam tungkol sa lesson, pwede natin i-search kung substance. Like Oriente. Modern na Modern. mga gadgets. Mga gadgets. Hindi siya nakakatulong na 100%. Kasi, for me, merong mga kabataan na nagkakasakit kasi napupuwi sa cellphone, like kakalaro ng online games. Hindi siya 100%, let's say 70. Kayo, ano ba? Mostly kasi disadvantages to. Mostly yung mga high school student, parang pinitiro sila. Parang target sila ng pedophile, ganyan. Grooming, ganyan. Kasi oo, hindi kasi nila nakikita in real life yung kausap nila. Parang may scam sila Sa mga students din, di ba? Yung nag-boom na artificial intelligence, yung AIs. Ito, guys, when it comes to communication naman, paano siya ano yung pinagkaiba niya before and now? Before. Yeah. I think yung naging much easier siya ngayon. Kailan siya like, Siguro, I think 2000. oo. 20s. Nag-pop talaga siya sa Philippines. Oo. Kaya communication, easier na communication sa Philippines. Sa tingin niya, tawag siya. Kasi ewan ko, natandaan ko grade 4 ako, meron ng Facebook. Anong year? Di ko siya. Siguro Kayo? 2000. 2016, 15, 14, nasa ganun. Nasa year 2000 siya. Sa mga sa year 90s siguro, letter pa lang muna. Oh, hindi meron kayo siguro phone, pero yung text. Yung tsaka yung call. Yung telephone. Oo, yung kailangan sakto yung Pero kasi medyo mahirap siya gamitin. Oo, Ay, kailangan talaga yung communication na. Pero ngayon, click-click ka na. Tapos super tagal pa niya dumating, di ba? Pagka yung mga emails. Oo. Yun nga, yung email before is like handwritten, then ilang weeks mo pa siya bago matanggap. Pero yung email kasi ngayon, technology na yun. Ano na siya, internet pa lang, internet, like pagka-click mo, pwede siya mag-set. Yes, depende na nakikita na inaabot ng months. Depende na siguro sa internet, no? Di ba kasi physical yung nila Ilang months pa bago makarating yung gano'n. Si mama before, kasi nung nag-work na si mama, umuwi na siya ng Manila, galing siya ng provincial. Yung mga letter pala na pinapadala sa kanya ni Lola, ni nanay, umabot siya ng ilang buwan, umabot pa ng taon. Eh, nare-receive ni mama, like, nagpapadala pala ng letter na sila, susulat pala, nahanap daw siya. Susulat pala ng letter, hindi niya alam.
sa ganitong araw, sa ganitong oras. Tapos nare-receive niya late na. Tsaka ngayon sabi, malayo-layo na kayo. Like, kunwari, meron kang family sa ibang bansa before. Letter, pa-letter talaga siya. Pero ngayon, pwede mo na sa ibang bansa mo, pwede mo na siyang makontak eh. Pwede mo pa makita physically. Nakita mo siya ba nag-uusap kayo, hindi ka call before na. Text lang, picture, send ka lang ng picture. Pero ngayon, habang nag-uusap kayo, kita mo na. Nagpakita mo na expression ng face. Then simula nung nag-pop na yung ganong klaseng communication. Sa tingin nyo, anong advantages and disadvantages? Nakilala na yung ganong Kaya hindi ako dyan. Ate siya, when it comes to courting sa girl. Kasi dati talagang ina-earn nila yung trust. Like, gumagawa nila ng mga naliligaw. Nag-i-give. Yung parang gano'n. Pero ngayon kasi parang nadadala na yung ibang girl kahit Tapos mas parang mas sincere sila. Oo, parang genuine sila dati. Parang pag gusto nila yung babae talagang magiging may effort talaga sila. Pero now, Ngayon eh, uto-uto. Oh, wait, ang ano yung disadvantage? So, puro siya, so yung sinasabi niyo mga mga disadvantage. Kumbaga, madali na lang siyang tigawan. So, parang, I mean, iniisip Pero sinasabi hindi niyo naman, hindi naman natin masasabing disadvantages talaga. parang in between. Oo, in between tayo. Pero ang disadvantage talaga ngayon ng easy communication. Katulad ng kay Tulpo nga, di ba? Sa sobrang dali ng communication ngayon, kunwari kapag sa mga conservative, kapag sa sex, sabihin natin, physical. Pero iba kasi, dahil sa easy communication, nagagawa na nila through internet. Which is, nagiging disadvantage siya kasi pwede siyang screen record, screen siya, and then ipakalat siya sa social media. Or kaya naman, ibenta, gamitin siyang kita. Di ba, ganun. Diba, anong edad kayo nagkaroon ng gadgets? Ay, oo. Anong edad kayo nagkaroon ng Grade 6 ako. Ikaw? Grade 6 din. Ikaw? Grade 3? Grade 3? Pero nakapag-physical activity screen. Ikaw? high school? High school? Grade 3. Tapos ano yung phone? Grade 11? Sorry, Ay, ako kasi Sa akin talaga. grade 5 ako. Yung phone ko dati second hand lang, pero sa akin talaga. Grade 3 ako. Pero yung mga laro ko naman is mga pambata lang, pero hindi pa Ah! yung mga yung... I forgot, meron pala akong tablet before grade 4 ako, pero hindi siya yung katulad ng kabataan ngayon na laging hawak. Ngayon kasi meron akong screen time before. Kahit na meron akong tablet, dapat tapos muna yung assignment before mo siya mahawak. Tapos dati babawal ka mag-tablet pag hindi ka kumakain. Oo. Tapos hindi siya pwedeng hawakan hanggang alas 10. Like, dapat hanggang 8 lang or 7. Lahat may condition. So, yung time na nagkaroon tayo ng phone, yung mga age na nagkaroon tayo ng phone, sa tingin nyo ba, tama ba na meron na tayong phone sa ganung edad? Depende. Ako parang, di ba, sabi niya siya, grade 3, ikaw, grade 5, may grade 5, meron din high school, meron, basta meron din elementary. Sa tingin nyo ba tama ba sa kabataan ngayon? Sa generation sa ano natin? Ngayon, sa ano, ngayon before ngayon. Kung i-apply natin siya sa ngayong generation, tama ba na yung mga bata na elementary pa lang, humahawak na sila? For me, hindi. Bakit? Bakit? Sa tingin nyo ba? For me, merong ibang kabataan, like mga elementary na natututo ng like magmura, gumawa ng maganda kasi napapanood nila sa internet. Na-open na rin sila sa Oo. Oo, like yung mga magpipicture kasi popost ng parents yung picture ng bata. Like, nananakaw siya para ibenta sa ibang bansa. Like, ginagamit ng art doon. Yung bumibili ng mga pictures ng bata tapos ginagamit ng for like a chocolate. Ay, kasi diba, napanood ko yung, sino ba yung parang Miss Universe siya? Sinasabi niya doon na, wala nang mali kung gagamit yung bata ng cellphone. Yun nga lang, nasa guidance ng magulang. Kung paano niya i-disiplinahin yung anak niya na mag-isip muna bago pumindot sa cellphone. Kasi kahit Kahit naman ito, section na iba sa cellphone, meron YouTube for kids. May siya, may mga cartoon pa rin na na kailangan ng guidance talaga. Oo, Oo, kasi merong mga, let's say mga cartoons for kids. Meron talagang scene na hindi pwede sa bata.